So ano naman yung kaginawaan o benepisyo na nagtatrabaho dito sa barko? So para sa akin, yun nga, yung kontrata dito ay 6 to 10 months lang. Pangalawa dyan, dito libre lahat ng pagkain, accommodation, wala kang babayaran na bills. Baling gagastusin mo lang talaga yung pang personal mo lang. Kung sakaling lalabas ka, makain ka sa labas, yun yung benepisyo dito. Kumbaga yung sahod mo, buong makukuha yun. Sa SSS, maximum yung ano natin dyan, mga contribution natin. Yun yung kagandahan ng tatrabaho dito sa cruise ship, dito sa barko. Libre ang pagkain, accommodation, at siyempre mapupuntahan mo yung mga lugar na nakikita mo lang dati sa picture o kaya sa movie nang libre lang. Makakapag-travel ka around the world nang libre habang nagtatrabaho at kumikita. Paano mo i-handle ang homesickness o stress sa pagiging nasa barko? So, para sa akin, ito kagaya ng ginagawa ko ngayon. Gumagawa ko ng video. Yan, natutuwa ako pag may mga nanonood. At syempre, tinatawagan ko yung pamilya ko. Kinakausap ko sila para kahit papano, kahit malayo tayo, eh nakikita natin sila. Minsan kung nai-stress ka, pag nakaport kayo, pwede rin lumabas. Yun yung ginagawa ko minsan. Pero bibira talaga ako lumabas. Gusto ko nagpapahinga lang dito sa kabina, dito sa kwarto ko. So pagkatapos ng trabaho, pahinga na agad, higa na agad kasi yung trabaho dito talagang nakaka-stress at nakakapagod. Pero depende rin sa position yan. Pero dito sa amin talagang nakakapagod dito sa restaurant. So ayun lang. Yun lang yung pinagkakabalaan ko. Gumagawa ko ng video. Ano ang paborito mong lugar na napuntahan mo na sa pagtatrabaho sa barko? Para sa akin, kasi nakapag-world cruise na ako 2 beses. So nakapunta na ako ng US, sa Asia, Canada, na hindi ko na matandaan yung iba. Basta marami. Nakapag-world cruise na ako sa Middle East, sa Europe. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga is dun sa Caribbean port, yung mga Caribbean port. Kasi yung Caribbean port, doon malapit yung mga dagat. Tsaka maganda doon sa lugar na yun, sa Caribbean. Maraming Filipino restaurant doon. Marami kang makakainan. Kumbaga pag namimiss mo yung pagkain ng luto ng pagkain ng mga Pinoy, yung mga natin, adobo, tortang talong, yan marami. Meron sila doon in-offer. So dahil doon ko nagustuhan yung Caribbean port. Ano ang mga karaniwan na issue o hamon na hinaharap na nagtatrabaho dito sa barko? So para sa akin naman ay yung stress tsaka homesickness. Yun yung kalaban mo talaga dito. Kaya dapat pag nandito ka sa barko ay buo yung loob mo na malayo sa pamilya mo. Kumbaga tanggapin mo na ito yung ginusto mo para matupad yung pangarap mo para sa sarili mo at sa pamilya mo. Kaya dapat labanan mo yung homesick. Yung stress, andyan lang yung stress sa trabaho, hindi maiiwasan yan. Kaya lagi mong iisipin, para sa akin, lagi mo lang isipin yung pangarap mo para sa pamilya mo. Kasi nandito ka para sa kanila, para magtrabaho. Kung pairali mo yung init ng ulo mo, wala kang mapupuntahan dito. Kasi dito pag nakipag-away ka, sigurado mapapawi ka dito. Magkakaroon ng investigasyon yan. At 99% pag nakipag-away ka dito, kaya nakipagsuntukan ka dito, sigurado mapapawi ka. Kaya yun lang, dapat kaya mong i-handle ang sarili mo, ang stress. Paano mo masasabi na para sa'yo ang pagtatrabaho sa barko? Para sa akin,
siguro nasanay na lang din siguro ako sa sa laging malayo sa pamilya. Pero para sa akin, hindi ko rin masasabi na para sa akin talaga yung pagbabarko pero nang dahil dito syempre na naibibigay ko yung mga pangangailangan ng pamilya ko, pangangailangan ng anak ko, ng asawa ko, yun, mga ibang bagay. Kaya siguro ako tumagal dito sa pagbabarko kasi bata pa lang kasi ako nung pangarap ko na talagang maging yumaman. Syempre sa atin pag sinabing seaman, maraming pera. Which is kung tutuusin, may pera naman, pero hindi naman yung ine-expect ko talaga na maraming pera. Kumbaga dito sa barko, sakto lang may bibigay mo yung mga pangangailangan ng pamilya mo. Yung mga gusto mo, mabibili mo. Yung mga kailangan mo. Yan. So, masasabi ko na siguro para sa akin kasi medyo tuso ako. Kumbaga, kaya kong labanan yung homesick. Kaya kong labanan yun. Kumbaga, buo yung loob ko na magtrabaho dito. At syempre may pangarap tayo. Kaya siguro ito para sa akin siguro. So ayun lang, basta buo yung loob mo na lumayo sa pamilya mo para magtrabaho. At kayang-kaya mong labanan yung homesick, yung stress. Yun, pwede ka nang magtrabaho dito sa barko. So ayun lamang mga kamarino, sana nabigyan ko kayo ng idea dito sa mga tanong ninyo. At sana sa mga gustong sumampa dito, mga gustong magtrabaho dito sa barko, ay marami tayong pwedeng applyan dyan sa Pilipinas. At kung alam mo naman na qualified ka sa mga gusto mong apply na trabaho, ay huwag ka na magdalawang isip. Kasi maraming hiring ngayon sa Pilipinas na manning agency. So, yun lamang kamarino. God bless po sa ating lahat. More power.